Amen. Purihin po ang Panginoon, mga kapatid. Pwede po ba tayo at tayo po'y manalangin? Pwede po ba natin muling sambahin ang ating Panginoon sa pamamagitan ng ating mga kamay? Palakpakan po natin ang Panginoon. Yung pinakamainam na palakpak para sa Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Tunay kang mabuti, Panginoon. Salamat sa dugo mo, Panginoon, na humugas sa aming mga pagkakasala, Panginoon. Salamat, Panginoon. Inialay mo ang iyong buhay para sa amin upang kami magkaroon ng kaligtasan, Panginoon. Napakabuti mong Diyos, Panginoon. Banal na Espiritu, inaanyayahan ka namin, Panginoon, sa oras na ito. Sa aming pakikinig ng salita mo, Panginoon. Hindi ako, kundi ikaw ang siyang mangusap, Panginoon. Ang siyang magsalita, Panginoon, sa puso, sa isip ng bawat isa sa amin, Panginoon. Gamitin mo ang iyong lingkod, Panginoon, bilang daluyan ng mga salita mo, Panginoon. Sa iyo ang papuri, Panginoon. Hallelujah. At nawa, Panginoon, magpagaling ka ng may mga karamdaman sa araw na ito, Panginoon. Maghimala ka sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Sa iyo ang papuri, O Diyos. Amen, amen. Palakpakan natin muli ang Panginoon. Hallelujah. Pwede na po tayong makaupo, mga kapatid. Maligayang Pasko po sa inyo, kapatid. Paskong Pasko na. Amoy na amoy ang puto bongbong at ang mga bibingka. Napakabuti po ng Panginoon. Nangangamoy regalo na. Napakabuti ng Diyos. Kung mayroon kayong Bible at ako'y naniniwala na mayroon po tayo. Amen po ba? Buksan niyo po sa 1 John o unang 1:4 verse 7 hanggang 8. Ang sabi, mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Pinagpala po ng Diyos ang kanyang mga salita. Amen. Maraming tao, mga kapatid, ang naghahangad ng pagbabago. Pero hindi daw maranasan o makamit ang kaganapan ng tunay na pagbabago. Mayroong nagbabago ng ilang araw, o ilang buwan, ilang taon, ngunit balik sa dating buhay. Bigo ang tao, mga kapatid, makamit yung tunay na pag-ibig. Bakit? Kung wala sa kanya yung tunay na pag-ibig. Ito nga po pala may pamagat na mamuhay sa tunay na pag-ibig. Sabi ko nga, bigo ang tao, mayroon nagbabago ng ilang araw, mayroon nagbabago ng ilang buwan. Pero dumadating dun sa kabiguan na wala ring pagbabago. Kaya noon, nauso yung salitang walang pagbabago. Hanggang ngayon po ba, walang pagbabago? Ngunit kung nais natin, mga kapatid, ng pangmatagalang pagbabago ng buhay, una, kung gusto natin ng pangmatagalang pagbabago ng buhay, tanong, gusto ba nating magbago ang ating mga buhay? Amen naman. Siyempre po, di po ba? Una, kailangan natin punuin ng tunay na pag-ibig ang ating mga buhay. Yun ang una. Punuin mo ng tunay na pag-ibig ang ating mga buhay, ang inyong mga buhay. Napakalaki kasi ng magagawa ng pag-ibig. Magagawa ng tunay na pag-ibig na baguhin ang taong hindi mabago ng lipunan. Ano daw ang magagawa ng pag-ibig? Yung hindi mabago ng lipunan, kayang baguhin ng tunay na pag-ibig. Sabi ko nga po, o maraming mga pastor na nagsabi, bigo ang lipunan na baguhin ng tao.
Maraming kinulong, maraming nasa kulungan, pero walang pagbabago. Meron rin naman nagbabago. No? Kaya lang bigo pa rin ang lipunan na baguhin ng tao, yung tunay na pagbabago. Amen? Bigo ang lipunan, bigo ang school. Tingnan nyo, maraming matatalino. Kung sino yung matalino, siyang kurap. Kung sino yung matalino, siyang nangaabuso. Bakit? Bigo ang school. Ang eskwelahan. Hindi ko naman sinabing bigo ang mga teacher. Napakaraming teacher po dito. Kaya lang ito po ay nasa pagpili ng tao. Kaya nabibigo. Bigo ang tao. Bigo ang lipunan, bigo ang eskwelahan, bigo ang tahanan. Maging ang tahanan, bigo. Tingnan niyo, marami tayong mga anak. Meron tayong mga anak. Bagamat inilalapit natin sila sa Panginoon, pero sabihin na nating pasaway. Maliit pa lang, dinala na natin sa church para mamuhay, nakilala nila ang Panginoon. Pero nang lumaki, malayo sa Panginoon. Bakit kaya ganoon? Bakit nangyayari ang mga bagay na ito? Pagpapakita, maging ang ating tahanan, bigo. Bigo. Maliban, punuin natin ang ating mga buhay ng tunay na pag-ibig, walang iba kundi ang ating Panginoon. Bigo ang bawat isa sa atin. Bigo ang lipunan. Bigo ang eskwelahan. Bigo ang tahanan. Nababago ang buhay ng tao kung wala ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Nagpapasigla ang pag-ibig. Nagpapasaya ang tunay na pag-ibig. Sino ba ang tunay na pag-ibig? Si Kristo. So ano magagawa kung nasa ating tahanan, nasa eskwela, nasa lipunan, ang Panginoong Hesus? Nagpapasigla daw. Nagpapasaya ang tunay na pag-ibig. Nagbabago ang tunay na pag-ibig. Naniniwala ba kayo na bumabago ang tunay na pag-ibig? Siyempre. Kapag ang Diyos nakilala ng tao, nababago ang tao. Bakit? Nakikilala niya ang tunay na pag-ibig at ang Diyos ay pag-ibig. Ang pag-ibig ang pinakamakapangyarihang puwersa daw sa buong sangkalawakan dahil ang Diyos ay pag-ibig. Ang tunay na pag-ibig ay mula sa Diyos. Ang Diyos mismo ang pag-ibig. Kapatid, nasa puso ba natin ang tunay na pag-ibig? Wala sa inyo? Nasa puso ba natin ang tunay na pag-ibig? Ang Diyos? Naranasan na ba natin ang pagbabagong dulot ng pag-ibig ng Diyos? Di ba napakabuti ng Diyos? Kapag tinanggap mo siya, papasok yung tunay na pag-ibig sa atin at madarama natin yon at mamumuhay tayo sa pag-ibig. Kaya yung kabiguan ng lipunan, kabiguan ng eskwela, kabiguan ng tahanan, kapag nakilala ng tao ang Diyos, nagkakaroon ng tunay na pagbabago at dahil pumapasok yung tunay na pag-ibig sa kanyang mga buhay. Salamat sa Panginoon! Nandyan siya. Sino daw siya? Ang Diyos ay pag-ibig. Ang Diyos ay pag-ibig. Hindi sinabi na may pag-ibig ang Diyos. Ang sabi, ang Diyos mismo ay pag-ibig. Siya mismo ay pag-ibig. Kaya kung ikaw ay umiibig ng tunay, nasa iyo ang tunay na pag-ibig. Nasa iyo ang Diyos. Kapatid, naranasan mo na bang umibig ng tunay? Walang pagbabalat kayo. Alam niyo, magagawa lamang ito kapag nasa ating mga buhay at ating mga puso ang ating Panginoon. Hindi natin kayang umibig ng tunay kung wala ang Diyos sa ating mga buhay. Tama po ba? Kaya napakahalaga na ang tunay na pag-ibig, walang iba kundi ang Diyos, papasukin natin sa ating mga buhay. Papasukin natin sa ating mga tahanan upang magkaroon ng tunay na pagbabago at tunay na pag-ibig. Maranasan ng bawat isa sa atin. Kaya sabi,
Kung tayo daw ay umiibig, kung tayo ay umiibig ng tunay, nasa atin ang tunay na pag-ibig, ang Diyos mismo. Maraming nagsabing nagmamahal sila. Sino dito nagmamahal? Maraming nagsabi niyan eh. Maraming nagsabi niyan, nagmamahal. Umiibig ako. Pero hindi ang pag-ibig ng Diyos ang nagahari sa karamihan. O hindi ko sinabing mga taga-Caloocan Bethel yun. Hindi ko sinabi yun. Marami daw nagsasabing sila umibig, pero hindi ang pag-ibig ng Diyos ang nagahari sa puso ng marami. Kaya ano? Kaya mahal nilang gumawa ng mali. Kasi hindi tunay yung kanilang pag-ibig. Kaya gustong-gusto nila o mahal nila o ibig nilang gumawa ng mali. Mahal nila ang bisyo. Kasi wala sa kanila ang tunay na pag-ibig. Sabi ng isang tao, ako lang ang makapagpapabago sa taong yan. Narinig nyo na po ba yun? Ako lang ang makapagpapabago sa taong yan. Si Bella nga, nung nililigawan ko, puno ako ng bisyo nun eh. Akala ni Bella, nabago niya ako eh. Naloko ko siya. Kaya nga ligawan, di ba? Naligaw ko siya. Ang hindi lang talaga naligaw ko siya, yung kagandahan lalaki ko eh. Kitang-kisa kasi yun eh. Joke lang mga kapatid ha. Para po yan sa mga natutulog ngayon. Ang aga-aga natutulog. Akala ng aking asawa, mababago niya ako. Kasi nagmamahal ako eh. Pero bigo. Nandun pa rin ako sa bisyo. Huwag namang gagayahin ito ng mga kabataan. Ayaw ni Bella ng umiinom. Ayaw ni Bella ng lasenggo. Pag pupunta ako sa kanya ng amoy alak ako, magagalit po yan. Kaya ang ginagawa ko, umaga pa lang, lasing na ako. Love ko ang bisyo eh. Mas mahal ko ang bisyo nun kaysa sa aking kasintahan. Kaya umaga pa lang, lasing na ako. Para pagdating ko sa kanya ng gabi, hindi na ako may alak. Isa pa, may pang-spray ako. Huwag niyong gagayahin, mga kabataan. Kaya neto mag-asawa na kami, sabi niya sa akin, bakit nung binata ka, iba-amoy ng hininga mo, ang bango-bango. Ngayon mabaho na. May pang-spray. Bakit? Bigo ang tao. Bigo. Maging yung magkasintahan para mabago ang isang tao. Sabi ko nga, maraming tao ang nagsasabing meron silang pag-ibig, pero hindi nag-ahari sa puso nila ang tunay na pag-ibig. Mahal nilang gumawa ng mali, mahal nilang bisyo, mahal nila ang manlilang ng kapwa. Diba maraming nanliling lang ng kapwa? Nanloloko ng kapwa. Marami ngayon, budol. Huwag kayong online ng online, bili ng bili sa online. Pumunta na lang kayo sa mall. Ay, hindi kay ate ha. Legit yung kay ate. Kay ate Malu, legit po yun. Christian siya. Tsaka taga Bethel po yan, hindi nanloloko po yan. Maraming nanloloko, maraming nanlalamang. Si Bella nga, nag-online shopping eh. Binili yung apo niya ng mga damit eh. Nagtataka ako, may libre pa daw jacket. Eh di pa kay Kuya Will lang yung libreng jacket. Sabi, pumili ka, meron pa daw libreng jacket. Abay, nung dumating sa amin yung, wala siya, nung dumating sa amin yung in-order niya eh. 2 short na ukay-ukay eh. 2 short na ukay. Alam niyo, magkano? 1,000. Kita nyo, nanlilin lang. Maraming tao ang nanlilin lang. Ikayayaman ba 1,000? Hindi po ba? Bakit nagagawa ng tao ang ganon? Love nila ang manlin lang.
Mahal nila ang manlinlang, manloko ng kapwa. Mahal ng tao ang mandaya. Mahal nila ang kasalanan. Maraming tao nagsasabing may pag-ibig pero ang mahal nila kasalanan. Namumuhay pa rin sa dating pamumuhay. Bagamat sinabing nakilala nila si Kristo pero namubuhay pa rin sa dating pamumuhay. Ang nakalulungkot, mananampalataya na namumuhay sa dating buhay. Tama po ba? Di ba yun na nakalulungkot? Sinasabing tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon mo, tagapagligtas at pumasok sa iyong buhay ang pagbabago, pero namumuhay ka sa dati mong buhay. Kapatid, pagka ganyan, wala sa iyo ang tunay na pag-ibig. Kapag nag-aari sa puso ng bawat isa sa atin, ay yung kasalanan pa rin, wala sa atin ang tunay na pag-ibig. Wala sa puso natin ang Diyos. Bakit nag-aari sa atin ang kasalanan? Tuso si Satanas. Madalas kapag nananalangin ako, lagi ko sila panalangin sa Panginoon, Panginoon, alisin mo po sa aking isipan ang isipan ni Satanas. Bakit? Nilalagay ni Satanas sa ating mga isipan ang kanyang kaisipan. Magtampo ka. Maggalit ka, Romel. Pag in-entertain mo yan, mangyayari sa iyong bagay na yun. Kaya pag ako nananalangin, nararamdaman ko ang bagay na yung pinapanalangin ko sa Panginoon, Panginoon, alisin mo sa akin ang kaisipan ni Satanas. Bakit? Kasunod noon, kasalanan. Ano pa? Mahal ng tao o marami, manira ng kapwa. Kapatid, hindi ugali ng isang taong mananampalataya ni Kristo ang manira ng kapwa. Taas ang kamay ng naninira ng kapwa dito. Wala. Kasi mananampalataya tayo. Hindi ugali ng mga mananampalataya ang manira ng kapwa. Dapat nga tayo mga mananampalataya, bumubuo. Bumubuo tayo. Hindi tayo nagiging sanhi ng ng pagkakasira at pagkawatak-watak. Kahit totoo pa, yung nalalaman mo, huwag kang maging sanhi ng pagkakawatak-watak. Lagi ko sinasabi, alang-alang sa simbahan. Sino ba ang simbahan? Ang church ba na to? Tayo ang simbahan. Tayo ang body of Christ. Kung magsisiraan tayo, sinisira natin ang katawan ni Kristo. Amen. May narinig ka. Lagay na natin totoo, may narinig ka. Ikakalat mo. Kapatid, sinisira natin, yung bang tao, hindi. Ang sinisira natin mismong ang body of Christ. Hindi tayo hukom. Ulitin ko, hindi tayo hukom. Ang Diyos ang hukom. Ano magagawa natin? Manalangin. Manalangin. Hindi natin ugali dapat manira o sirain ang ating kapwa. Lalo na kung ating kapwa mananampalataya. Dapat tayo mga mananampalataya, bumubuo. Tandaan ko, sabi sa akin ng Pastor June, bagong pastor ako noon, Romel, tandaan mo ito. Hindi ka tagagawa ng sunog. Bumbero ka. Ano ibig sabihin niya noon? Peacemaker. Pag meron nag-aapoy, nagdidingas, anong gagawin mo? Gagatungan mo pa? Ay, oo nga. Tunay nga, ganyan siya.
Hindi, dapat pinapatay natin usok pa lang. Bakit masisira ang alin? Simbahan mismo tayo. Di kung meron kang laban doon sa kapatid mo, puntahan mo. Puntahan mo, lapitan mo, at sabihin mo, pwede ba kitang makausap? Hindi kung kanino natin ikakaalat. Kundi sabihin natin sa kanya, ano mismo yung problema? Baka naman may dahilan yan. Ano ibig ko sabihin? Huwag kung kani-kanino. Kasi yung mga walang kinalaman, nalalaman, lumalaki ang apoy, nasisira mismo yung body of Christ. Kapatid, kapag nagmamahal ka, ano ka? Taga-susob? Taga-gatong? O isa kang bumbero? Taas ang kamay ng mga bumbero! Yun. Hindi tayo lumilikha ng apoy. Tama po ba? Hindi tayo lumilikha ng apoy. Love nila ang manira ng kapwa. Kapatid, huwag mo asahan na darating ang tunay na pagbabago kung wala sa iyong puso ang pag-ibig ng Diyos. Kasi meron mga tao maasa na mababago rin yan. Mababago. Mababago tayo. Hindi, huwag mo natin asahan na mapasok ang tunay na pagbabago kung wala ang Diyos sa puso ng bawat isa sa atin. Hindi ako nabago ng nanay ko. Hindi nila ako nabago. Hindi ako nabago ng mga pastor. Nang nasa kasalanan ako, ang daming pastor na kumakausap sa akin. Ang daming pastor. Kinakausap ako. Kinakounsel ako. Pero hindi nila ako nabago. Sino bumago sa akin? Nang matagpuan ko si Kristo, nakamit ko ang tunay na pagbabago. Dahil si Kristo ang nagbabago ng buhay ng tao. Amen! At naniniwala ako, tinanggap niyo si Kristo. Tama po ba? Kung tinanggap niyo si Kristo, pumapasok sa buhay niyo at sa puso ninyo ang tunay na pagbabago. Anak ko yun. Amen. Huwag nating asahan na darating ang tunay na pagbabago kung wala sa ating mga puso ang pag-ibig ng Diyos. Pangatlo, malapit na tayong matapos. Uuwi na tayo. Pangatlo, nagpapagaling ang pag-ibig. Ano daw ang pag-ibig? Nagpapagaling. Nagpapagaling ang pag-ibig na hindi kayang pagalingin ng iba. Sino naniniwala nagpapagaling ang pag-ibig? Amen. Nagpapagaling yan. Kaya't napaka-importante na ipinadarama natin ang pag-ibig. Kasi nagpapagaling. Nagpapalakas ito sa nangihina. Ang alin? Ang tunay na pag-ibig. Kapag mayroong may karamdaman, tingnan ninyo, ipadama nyo sa kanya ang tunay na pag-ibig. Lalakas. Lalakas. Bakit? Nagpapagaling. Nagpapasigla ang tunay na pag-ibig. Natandaan ko, may tumawag sa amin. Nag-chat sa akin, Pastor Romel, pwede po bang tawagan nyo si nanay? Member natin sa Valenzuela Bethel. Kasi ayaw na po niyang kumain, Pastor eh. Payat na po si nanay. Pwede po ba kahit video call? Kahit video call lang po. Sabi ko, hindi po, pupunta po kami dyan. Pupunta po kami dyan. Pwede naman video call, di po ba? Pwede naman tawagan. Hindi pa ako maistorbo. Pero kailangan ipadama eh. Sa may karamdaman, ang alin? Ang tunay na pag-ibig. May panahon na video call lang. May panahon na kailangan naroon ka. Eto, ayaw na daw kumain. Nangihina. Pero sabi sa akin, kahit video call lang. Sabi ko, pupunta po kami. Pagdating doon, inaasahan pala nung matanda na pupunta talaga kami.
Talaga, pupunta sila, pastor? Napakalaga ng pagpapadama. Hindi pwedeng sabihin mo lang na I love you. Na I love you, tayo I love you. Hindi. Kailangan yung pag-ibig natin, alin, may kalakip na gawa. Ang tunay na pag-ibig, may kalakip na gawa. Nakikita. May ekspresyon. Sabi ko, pupunta po kami. Pagdating namin doon, so nangihinay matanda. Tapos noon, pinag-pray namin, kwentuhan muna, tapos pinag-pray. Tapos itong aking asawa, may kinuha sa bag. Alam niyo kung anong kinuha sa bag? Bagong sinelas. Gucci, hindi original yun. Yung matanda kasi na yun, passionista. Passionista. Kahit may edad na siya, lotion siya ng lotion. Nasa tindahan, sabihin ko ng talagang kinagkagastosan niya pagdating sa lotion. Kasi ayaw niya nakikita yung balat niya na nagdadry. Nilabas ni Belia yung Gucci, tapos, nanlaking mata ng matanda. Gano'n na lang. Lumaki yung mata. Tapos, nilapag ni Belia, ang ginawa ko, kinuha ko yung paa, sinuot ko yung tsinelas. Sabi ko, Nay, tignan mo. Ang ganda sa paa mo. Ano ibig ko sabihin? Tignan nyo ang tunay. Pagka mayroong kalakip na gawa ang pag-ibig, nagpapasigla. Alam niyo po ba yung matanda, dinungaw yung tsinelas. Nung una ayaw kumain, tsinelas lang pala. Ano ibig ko sabihin? Pagpapadama. Padama mo. Hindi pwede sabihin mo lang love you. Padama mo. Nandun ka mismo. Kinuha kong pa, nilagay ko sa paa niya ang tsinelas. Praise the Lord, hallelujah. Nag-chat yung kapatid, ang sabi sa akin, Pastor Mel, kumakain na si nanay. Nagpupunta na uli sa tindahan. Praise the Lord! Kita niyo, nagpapasigla, nagpapagaling ang tunay na pag-ibig. Amen? Hallelujah! Nang magkasakit ako, pinagaling ako ng tunay na pag-ibig. Siyempre, sino yun? Ang Panginoon. Ang Panginoon. Alam naman nito ng marami, nagkaroon ako ng kasing laki ng bola, ng golf na bukol sa leg ko. Sino dito ang nanalangin na mamatay na si Pastor Mel? Taas ang kamay. Alam niyo, tinawag ko yung anak ko. Sabi ko sa kanya, tingnan mo na yung mga ginagawa ko sa church, ha? Pakiramdam ko kasi magsi 6 feet under the ground na ako. Sabi ko, tingnan mo yung ginagawa ko. Pagmasdan mong mabuti. Kung paano kung minahal ka ako, ang mga nasa simbahan, higitan mo. Hindi siya kumikibo. Hindi siya kumikibo. Tinawag ko siya. Tingnan mo yung ginagawa ko. Pagkatapos nun, kinabukasan, Lunes, nag-chat sa akin yung aking anak na lalaki. Pa, hindi ako pumasok. Nagpe-prayer and fasting ako. Tumulo ang luha ko. Tumulo ang luha ko. Bakit? Kasi itong anak ko na ito, hindi siya showy. Hindi siya showy. Hindi niya pinadarama yung kanyang pagmamahal. Hindi niya nagsasabi ng pa, I love you. Hindi niya nagsasabi ng pa, I'm sorry. Wala, deadma ka. Hindi siya katulad ni Pastor Romel. Si Pastor Romel, showy. Pagka mahal ko siya, sasabihin ko sa kanya, mahal ko siya. Yung anak ko na yon, mahal ko. Siyempre, anak natin, mahal natin, di po ba? Hatid sundo yun, maging hanggang ngayon. Oh. Baby, tingin ko dun eh. Malaki pa sa akin, pero tingin ko, baby. Kung pwede ko nga lang buhatin si Gabo, bubuhatin ko eh. Sabi niya sa akin, pa, hindi siya showy. Pa, hindi ako pumasok, nagpe-prayer and fasting ako. Wow!
Tumulo ang luha ko. Sabi ko, Panginoon, hindi yan ugali ng anak ko. Ayaw niyan mag-a-absent. Bakit? Siyempre. Di ba pag absent, walang kita. Ayaw niya mag-a-absent. Pero ito, sinakripisyo niya ang isang araw niya, nag-prayer and fasting. Yun ang pwede siya mag-absent pero hindi yan magpa-fasting. Nakita niyo na po ba anak ko? Hindi pwede. Ang laki ng katawan nun, hindi pwedeng hindi yan kakain. Kakain yan. Pero tingnan ninyo, kapag tunay ang puso na naman nagmamahal at umiibig, maging yung sikmura. Isasakripisyo. Sabi ko, Panginoon, dinggin mo ang aking anak. Hindi siya ganyan. Alam mo yon. Mga kapatid, nung marinig kong nagpe-prayer and fasting yung aking anak, nagpasigla sa buhay ko. Naakala ko magsi 6 feet under the ground na ako. Naisip ko, may layunin pa ang Diyos sa buhay ko. Pagagalingin ako ng Panginoon. Sabi ko, pagagalingin ako ng Panginoon. Na ano kong mabuhay uli. Nagpapagaling kasi ang tunay na pag-ibig. Nagpapasigla. Amen? Pero sige, dulutan nyo ng sama ng loob, yung mga may sakit, madadali. Madadali. Pero kapag pinakitaan natin ng malasakit, ng pag-ibig, ang may sakit, gagaling ang may sakit. Amen? Gagaling. Si Jesus, nagmamalasakit sa mga may sakit. Kaya gumagaling ang tao kasi nagmamahal si Jesus. Yun ang nagtutulak sa Panginoon para magpagaling kasi nagmamahal siya. Totoo, tunay ang kanyang pag-ibig, hindi fake yung kanyang pag-ibig. Nang pakainin niya 5,000 tao na nagugutom. Gusto ng mga alagad, pauwiin na, wala tayong papakain sa kanila. Hindi niya pinauwing nagugutom. Ang 5,000 katao, lalaki pa lang daw yun. Hindi niya ito pinauwi sa ilang. Hindi sila uuwing gutom. Gumawa ng himala ang Panginoon. Bakit? Kasi nagmamahal ang Panginoon. Ayaw ng Panginoon ng magugutom ang tao. Kasi bakit? Nagmamahal siya. Kapatid, nararanasan mo ba ang kagutuman ngayon? Nagmamahal, nagmamalasakit ang Panginoon dahil siya mismo ay pag-ibig. Hindi kanya gugutumin. Naniniwala po ba tayo, hindi tayo gugutumin ng Panginoon? Hindi tayo gugutumin ng Panginoon. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Bakit? Nagmamahal ang Panginoon. Kapatid, mahal ka ng Panginoon. Iniibig tayo ng Panginoon. Kaya sumigla ang ating mga buhay. Dapat sumigla. Bakit? Isipin na lang natin, ang Diyos nagmamahal sa bawat isa sa atin. Kung yung tao, pag nagmahal, sumisigla tayo eh. Nagmahal sa atin, naramdaman natin, niibig tayo, sumisigla tayo, naggumagaling tayo, di lalo isipin natin na ang Diyos na ito, nagmamahal at nagmamalasakit sa atin, di gagaling ang ating mga karamdaman. Amen? Hallelujah. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Ano ang pagpapakita ng Panginoon na siya'y tunay na nagmamahal? Mismong ang kanyang buhay, ibinigay niya. Alam natin yun. Ano yung kanta kanina? Nothing but the blood of Jesus. Sino? Paano tayo nabuong muli? What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Di po ba? Paano tayo nabuo? Sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Dahil mahal niya tayo. Nilinis ng Panginoon ang ating mga kasalanan. Hindi lang sinabi ng Panginoon, mahal kita. Pinatunayan ito ng Panginoon sa pamamagitan ng pagkapako niya sa krus. Pinako siya dahil sa atin. Dahil siya ay nagmamahal.
Alam niyo po ba, habang nakapako ang Panginoon, ipinako nila ang nagmamahal, ang pinakamalaking pag-ibig. Habang nakapako doon ang Panginoon, nakabayubay doon ang tunay na pag-ibig. Mensahe nun, pag-ibig, na hanggang ngayon dinaranas ng bawat isa sa atin. Hindi sumuko ang Panginoon sa hirap na kanyang dinaranas, sa pagkapako, sa kirot ng mga sugat na kanyang nadarama. Hindi yun ninalisan ng Panginoon. Bakit? Nagmamahal ang Panginoon. Habang nakapako ang Panginoon, isipin ninyo na binabanggit ng Panginoon ang pangalan mo. Habang nakapako siya doon. Sinabi ng magnanakaw, bumaba ka dyan, iligtas mo ang iyong sarili at kami. Yung isa. Pero hindi yung pinakinggan ng Panginoon. Hindi pinatunayan ng Panginoon ang kanyang pagiging Diyos sa pamagitan ng pag-alis dun sa pako, sa pagkakapako niya. Kasi sabi, bumaba ka dyan, iligtas mo ang iyong sarili at kami at maniniwala kami sa iyo. Pinatunayan ng Panginoon ang pagkapako niya doon sa krus. Meron siyang pinatunayan, tunay siyang nagmamahal. Habang nakapako ang Panginoon doon, ang pagkapako kong ito ay para sa anak kong si Romel. Noon pa man din, nakita ka na tayo ng Panginoon. At bawat sasampalataya, handog ng Panginoon ang pag-ibig niyang tunay. Praise the Lord. Hallelujah! Malapit ng Pasko. Yung mga magkagalit, magyakapan na. Tapos mag-aaway pagkatapos ng Pasko. Magsusumbatan sa mga nireregalo. Kapatid, hindi pwedeng love you lang. Dahil ang Diyos, pinatunayan niya ang kanyang pag-ibig sa gawa. Huwag tayong magpapanggap na nagmamahal, kundi tunay tayong magmahal. Amen? Sino dito ang nagpapanggap na siya'y nagmamahal? Wala. Huwag tayong magpanggap, kundi tunay tayong magmahal. Ang sabi ng Roma 12, verse 9 hanggang 10, maging tunay ang inyong pag-ibig. Kasuklaman ninyo ang masama. Pakaibigin ang mabuti. Mag-ibigan kayo na parang tunay na magkakapatid. Pahalagan ninyo ang iba ng higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. Tingnan niyo yung binabanggit dyan na tunay na pag-ibig. Ang sabi, mag-ibigan kayo na parang mga tunay na magkakapatid. Kanino ito sinasabi? Sa atin, sa mga mananampalataya, mag-ibigan tayo, mga kapatid, na parang tunay na magkakapatid. Pahalagahan ninyo ang iba ng higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. Paano mong pinahalagaan ng iba? Tayo, mas gusto natin pinahalagaan tayo. Sino may ayaw ng pinahalagaan tayo? Kaya lang ganito, kapag pinahalagaan ka ng iba, mas pahalagahan mo daw sila. Yun ang tunay na pag-ibig. Mas pahalagahan natin ang ating kapatid. Magmalasakitan, magtinginan, bilang mga tunay na magkakapatid. Di nyo napansin, tawagan natin ate, kuya, nanay, tatay. Di po ba? Si Ate M nga tawag sa akin, Tem, Kuya Romel. Kuya Romel. Pag meron nakakita niya ng iba, Kuya. Yan ang diwa ng magkakapatiran. Di po ba sa mga mananampalataya? Magkakapatid tayo. Kaya tawagan natin Kuya, Ate. Tingnan natin yung tawagan na yun, Kuya, Ate. Pagpapahalaga. Di ba pinahalagaan ako ni Ate M nung Kuya? Ano ba yung Kuya? Di ba may authority?
Kuya! Nakukuha nyo? Kuya! Sino ba may edad sa amin ni Ate M? Si Ate M. Pero hindi nangangahulog, sabi ko, Ate M, sabi mo sa akin, Kuya. Susunod ka sa akin. Hindi. Respetuhan. Amen? Noon sa church, dito sa school, sabi, first time noon, may tumawag sa akin, Sir. Sir, kasi nasa school board po ako eh. Sir, alam niyo, tinawag ko, binalik ko, Madam. Madam. Kami, lahat dito tinatawag Madam. Madam Angel. Madam. Bakit binabalik ko? Hindi pag sinabi sa akin, Sir, Sir na Sir ako. Di po ba? Hindi. Ano ibig sabihin? Respetuhan. O hindi naman nangangahulugan, ikatuwa natin ang gawang mali. Kapag may pagkakamali, hayaan na lang natin. Hindi. Ano pa rin ang respeto? Magtinginan tayo, mga kapatid. Magmahalan tayo. Pwede po bang magmahalan tayo tulad ng magkakapatid? Minsan pa nga, magkakapatiran sa simbahan, mas nagmamahalan kaysa dun sa tunay na magkapatid eh. Tingnan ninyo, mas nasasabi natin yung ating mga problema, di po ba? Sa kapatid natin sa iglesia, sa simbahan. Minsan yung sa amin, sa Enriquez, wala. Ewan ko sa iba. Magkapatid, nag-aaway. Di po ba? Masasasabi dun sa kapatid sa church. Sino dito chinismis yung kapatid niya sa church? Ano ibig sabihin? Magtinginan tayo, magmahalan tayo. Kapatid mo sa lamang, kapatid mo sa simbahan, sa espiritu, magmahalan tayo, magmalasakitan tayo. Maging tunay, totoo ang ating mga pag-ibig. Pwede po ba maging tunay ang ating mga pag-ibig? Amen. Kapag tunay ang iyong pag-ibig, yan sabi, pahalagahan natin ang ating kapwa. Maging kagalakin natin ang karangalan ng iba. Kapag tunay tayong umiibig, karangalan natin, maging kagalakan daw natin ang karangalan ng iba. Ang sabi ng Roma, chapter 12, 10b, pahalagahan ninyo ang iba ng higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. Mahalagang maunawaan natin ang ibig sabihin niyan. Ang ibig sabihin niyan ay pag may taong nagtatagumpay sa anumang larangan ng buhay, tulad ng siya'y gumaling sa karamdaman o sakit, umuunlad ang hanap buhay, makapundar sa buhay, dapat ang pagsasaya nila ay kinasisiya din natin. Nakikisaya tayo sa tagumpay ng iba, ng ating kapatid. Amen? Pinaahalagaan natin. Alin, sino ang nanghigit daw ang iba? Kapag may nagtatagumpay, masaya ka para sa kanya. Sino dito kapag may nagtatagumpay, masaya siya? Nagagalak. Nakabili ng kotse si brother. Si pastor nakabili ng bagong kotse. Panigurado, nangutang na naman yan. Nagpatayo ng bahay. Laging, kapag nagmamahal kang tunay, walang ganon. Amen? Walang ganon. Kinagagalak mo yung tagumpay ng iyong kapatid. Meron kaming leader sa church, nakabili sila ng kotse. Bagong kotse. Tapos sabi niya sa akin, samahan mo ako pare sa mami ko. Ako nagmamaneho eh. No, bago yung kotse niya, ako nagmamaneho. Sabi, ako na lang muna magmaneho. Ayaw niya magasgasan. So pagdating namin sa mami niya, sabi sa akin ng mami, Pastor, bago kotse mo. Bago kotse mo. Asan ang luma? Sabi ko, may, hindi po akin yan. Sa anak ninyo yan. Praise the Lord ka ako. Sa anak niyo yan. Ano ibig sabihin? Nakikigalak ako.
Masaya ako para sa kanya. Dapat ganun tayo. Masaya tayo sa tagumpay ng iba, ng ating kapatid. Pag na-promote, magtagumpay ka. Yung tagumpay niya, dapat tagumpay mo rin. Amen? Masaya tayo para sa kanya. Pag may gumaling sa kanyang karamdaman, magsaya tayo. Bakit gumaling ang kanyang karamdaman? Pinagaling siya ng Panginoon, magsaya tayo. Paano pa natin mapapadama? Papahalaga ng iba kaysa pagpapahalaga natin ng higit sa atin kapag may nagdadalamhati, makadalamhati ka, kapatid. Pag may umiiyak, makiiyak ka. Tama po ba? Yan ang diwa ng pag-ibig, ng pagmamahalan. Alam niyo ba, masigit nating mapapadama ang ating pag-ibig sa ating kapwa dun sa panahon na sila'y umiiyak at namimigati. Sa kasiyahan, madaling sumama sa kagalakan. Kapag nagtatagumpay, mas madali yan. Pag may kainan, mas madali yan. Pero paano kung mayroong namimigati, nalulungkot, umiiyak, namatayan ng anak, namatayan ng magulang? Kapatid, mas kailangan nating dun ipadama lalo ang ating pagmamahal, ang ating pagmamalasakit sa ating kapwa. Bakit? Dun sa panahon na mahirap, na mimigati, higit nilang madarama ang tunay na pag-ibig ng Diyos. Mayroon palang mga kapatid na nagmamahal, tumitingin sa akin. Amen? Meron kaming member sa Valenzuela. Tinatawagan ko lagi, kamusta na po ang asawa niyo? Kamusta na po? Napakalaking bagay na po yun, sabihin natin, kamusta na po. Pag kailangan niyo po ng panalangin, sabihin niyo po agad sa akin, pupunta ako. Sabi ko, pupunta ako. Kapatid, madaling makasaya sa masaya. Mahirap yung malungkot. Lagi kong ambilin lalo na kapag mayroong ko sa lamayan, yung huling gabi, yung ililibing. Sabi ko, pagkalibing, dun nyo higit puntahan. Dun higit niya tayo kailangan. Amen? Hindi doon sa panahon lang ng masaya. Kapatid, maging doon sa panahon ng pamimigati, maipapadama natin ang tunay na pag-ibig. Puntahan natin ang ating mga kapatid. Amen po ba? Ang sabi ng Bible, magalak ka sa tagumpay ng iba at parangalan mo sila at ipakita mo ang tunay na pagtulong, pagmamalasakit at ganap na pagmamahal sa kanila. Si Job, ang ginawa niya, para mapadama niya ang kanyang tunay na pag-ibig, nanalangin si Job hindi para sa sarili niya. Alam niyo ba yun, si Job nanalangin hindi para sa sarili niya. Ano ba kalagayan ni Job? Di ba nandun ba siya sa tagumpay? Nandun ba siya sa panahon ng rurok ng tagumpay? Sa isang iglap, kinuha ni Satanas ang kanyang mga ari-arian. Sa isang iglap, kinuha ni Satanas ang kanyang mga anak. Nagdadalamhati si Job. May sugat mula ulo hanggang paa. Pero alam niyo po ba si Job? Hindi siya nanalangin lamang para sa sarili niya. Pinanalangin niya ang iba. Pinanalangin ni Job ang 3 niyang kaibigan. Habang siya'y mayroong karamdaman, mayroong dumalaw sa kanya na taga Valenzuela, Bethel, hindi taga Caloocan, Bethel. Mayroong dumalaw sa kanila. Ang ginawa, imbis na makiramay lang, pinamumukha sa kanya, kaya ka siguro nagkaganyan kasi may kasalanan ka, aminin mo na. Okay na sana, nagpunta to, nakidalamhati, nakikiramay, pero hindi, sinusumbatan si Job. Aminin mo na, may kasalanan ka nagawa, kaya ka nagkaganyan.
Pero alam ninyo, ang ginawa ni Job, pinanalangin niya ang 3 niyang kaibigan. Alam niyo po ba, kapag pinanalangin natin ang iba, kesa yun sa atin, mayroong nangyayari. May nagaganap. Ano? Ang sabi, Job 42, verse 10. Ang kabuhayan ni Job ay ibinalik ni Yahweh sa dati nang ipinanalangin nito ang 3 kaibigan at dinoble pa ni Yahweh ang kayamanan ni Job. Hallelujah! Tignan ninyo, di ba, sinumpatan siya. Ang ginawa niya, ano ginanti niya? Panalangin. Kaya ang sabi, ang kabuhayan ni Job ay ibinalik ni Yahweh sa dati. Ibinalik ng Panginoon sa dati, ang sabi, dinoble pa ni Yahweh ang kanyang kayamanan. Mga kapatid, sabi ko sa inyo, kapag tayo nananalangin para sa iba, may nagaganap. Ano ang nagaganap? Kapatid, pag ganitong nagaganap, pinagpapala tayo ng Panginoon. Siyo ba ano nangyari? Dinoble ng Panginoon kung ano yun nawala. At ang sabi, yung mga anak na nawala, nagkaroon uli ng anak si Job na mas maganda pa sa mga nauna. Yan ang Diyos. Kaya lang, Pastor Romel, hindi naman matatawa, hindi naman pwedeng palitan yung nauna. Oo. Hindi talaga pwedeng matumbas yung nauna. Di ba? Kaya lang, pinakikita dito ng Panginoon, kung may kinuha siya noon, mas maganda yung ipapalit ng Panginoon. Ano pa? Mas dinoble ng Panginoon ang kanyang kayamanan. Sino dito gusto niya doble ng Panginoon ang kanyang kayamanan? Pray mo yung iba. Pray mo yung iba. Ano ang nangyari? May sugat mula ulo hanggang paa. Siyo, may karamdaman. Ano ang sabi ng Bible? Pray niya ang iba. Ang kutis ni Job naging kutis na tulad ng isang sanggol. Wow, praise the Lord, hallelujah. Hindi mo kailangan si Vicky Bello. Hindi mo kailangan ng botox. Hindi mo kailangan magpahila ng muka. Hindi mo kailangan yan. Ang Diyos nagpapaganda ng kutis. Kala natin na sila ang mga derma lang nagpapaganda ng kutis. Ang Panginoon ang nagpapaganda ng kutis, mananariwa. Sino dito manariwa tulad ng bata? Diba, ang nagtitiwala kay Yahweh, magpapanibagong sigla. Sigla. Maganda nga kutis mo, nanghihina ka naman. Anong silbi niyan? Panibagong siglaan at nagtitiwala kay Yahweh. Sila'y matutulad sa walang pagod na pagpak ng agila. Sila'y tatakbo ng tatakbo, ngunit hindi napapagod. Yan ang nagtitiwala kay Yahweh. Kapatid, binalik ng Diyos yung dati. Higit pa. Gusto niyo yon? Gusto natin yon? Pagariin natin sa ating buhay ang Panginoon, ang Diyos ng pag-ibig, si Kristo. Amen? Lagi natin tandaan na ang tunay na pag-ibig ay nagbabago. Ang mga bagay na hindi kayang baguhin ng lipunan, nababago sa pamagitan ng tunay na pag-ibig. At pinagpapala ng Diyos ang nagmamahal at nagmamalasakit sa kanyang kapwa. Panatiliin natin sa ating mga buhay, mga kapatid, ang tunay na pag-ibig, walang iba kundi ang ating Panginoon Diyos, si Kristo. Siya ang pag-ibig. Di po ba dapat tayong magpasalamat na darama natin ang pag-ibig ng Diyos? Anong karapat-dapat sa pag-ibig na ito ng Diyos na ipinadama niya sa atin? Sino dito nakaramdam ng pag-ibig ng Diyos? Mahal kayo ng Panginoon. Kaninang umaga, paggising nyo, naramdaman nyo ba mahal kayo ng Panginoon? Amen. Amen. Ako, sabi ko, Panginoon, salamat po sa panibagong araw.
sa panibagong lakas na ibinibigay mo. Kapatid, magpasalamat tayo sa Panginoon. Sa lahat ng tinatanggap natin, sa lahat ng tinatangkilik natin, higit natin pasalamatan sa Panginoon, nagmamahal ang Panginoon sa atin, maging hanggang ngayon, nagmamahal siya. Punong-puno siya ng pag-ibig sa bawat isa sa atin. Kapatid, mahal ba tayo ng Panginoon? Ngayon, kung mahal tayo ng Panginoon, anong dapat ibalik sa Panginoon? Anong dapat natin ibalik sa Panginoon? Pagmamahal din naman. Mahal din natin ng Diyos, nang higit sa lahat. Amen? Mahalin natin ang Diyos nang higit sa lahat. Pwede po ba tayong tumayo? Anong karapat-dapat sa pag-ibig ng Diyos? Pasalamatan, purihin, sambahin. Amen? Hallelujah. Pwede po ba natin purihin ang Panginoon? Pwede po ba natin sambahin ang Panginoon? Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, nagpapasigla ang tunay na pag-ibig. Ikaw yun. Pinasisigla mo kami, Panginoon. Pinagagaling mo kami, Panginoon. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Napakabuti mong Diyos. Pwede po ba natin awitan ng Panginoon? Minsan pa, awitan natin, sambahin ang Panginoon. Karapat-dapat ang Diyos sa pagsamba, sa pagkilala, sa pagpapasalamat. Dahil ang Diyos ang unang umibig. Sino po mayroong mga prayer request, lapit po sa harapan. Yung may mga karamdaman, mayroong po mga dalahin sa buhay, pwede pong lapit sa harap. Ang Diyos ang tutugon sa inyong mga panalangin sa oras na ito. Dulog niyo po sa harapan ng Panginoon. Pray. Hallelujah. Sige po, lapit po, lapit. Si Job, anong ginawa ni Job? Prinay niya yung iba. Di po ba? Hindi yung sarili lang niya ang pinanalangin niya. Ang pinanalangin niya yung iba. Pwede po ba, yung katabi mo, ilahawak mo yung kamay mo sa kanya sa oras nito. Tapos pag-pray niyo yung kapatid niyo. Sige po. Yung katabi mo, ipag-pray niyo po. Sige po. Hindi lang yung dalahin natin, kundi ipag-pray natin yung ating kapatid, yung ating kapwa. Sige po, hawakan po natin yung ating mga katabi. Yung ating po mga katabi, yung po ay pag-pray natin. Ilagay niyo po yung kamay niyo po sa kanila po. Panalangin niyo po yung ating mga kapatid. Hallelujah. Sige po, pray niyo yung katabi niyo po sa oras na ito. I-bless niyo yung inyong mga kapatid sa oras na ito. Hallelujah. Awitan natin ng Panginoon. Sige po, pray, pray. Tutugon ng Diyos. Hallelujah. Nung laan, narito, dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa iyo. Purihin natin ang Diyos.
Yes, oh God, hallelujah. Oh God, thank you, Jesus. Pupuri sa iyo, purihin ka sa awit. Amen, amen. Awitan natin ang Panginoon. Sa buhay mo, Tanging ikaw, oh Diyos, higit pa sa kalangitan ang iyong parangal.
itatanghal sa buhay ko. Yes, O God. Tanging ikaw, O Diyos, higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Amen, amen. Pupurihin ka sa awit, sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Sa Kadakilan mo'y di mapapantayan. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Sambahin ang dakila mong pangalan, Panginoon. Tinataas ka namin, niluluwalhati ka namin, Panginoon. Pinupuri, sinasamba, Panginoon. Ikaw, O Diyos, na nagmahal sa amin, Panginoon. Kahit hindi kami kaibig-ibig, kahit hindi kami karapat-dapat, Panginoon, inibig mo ang bawat isa sa amin. Kaya nga, Panginoon, hayaan mo, Panginoon, yung pag-ibig mo, O Diyos, ipamuhay rin ang bawat isa sa amin, Panginoon. Mamuhay kami, Panginoon, O Diyos, sa tunay na pag-ibig, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Inaangkin namin ang aming mga kagalingan, Panginoon, sa aming mga karamdaman, Panginoon. Sa oras na ito, inaangkin namin in Jesus' name, O God. In Jesus' name, O Lord. Nagpapagaling ka, nagpapasigla ka, Panginoon. Hallelujah. Kagalingan, O Diyos, makamit. Kagalingan pisikal, kagalingan spiritual, Panginoon, O Diyos. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Pinakamainam na palakpak para sa Panginoon. Palakpak para sa Panginoon. Pagsambay sa iyo, Panginoon. Pagdakila, pagkilalay sa iyo, Diyos. Hallelujah! Thank you, Jesus. Salamat, Panginoon. Salamat, mahal mo kami. Salamat, Panginoon. Mamumuhay kami, Panginoon, O Diyos, kasama ikaw na umiibig, Panginoon. Salamat, Diyos, nagpapagaling ang tunay na pag-ibig.
nagpapala ang tunay na pag-ibig. Ikaw yun, Panginoon. Ikaw yun, O Diyos. Ikaw, Panginoon. Nasa iyo ang kagalingan, nasa iyo ang pagpapala, Panginoon. Sa iyo, Panginoon. O Diyos, may mga pagkakataon na dumaraan kami, Panginoon, sa kapigatian. Pagluha. Panginoon, pinangako mo naman yan. Sapagkat kami narito pa, Panginoon, sa lupang ito, Panginoon. Punong-puno ng karamdaman, kalungkutan, pigati. Pero salamat, Panginoon, umibig ka sa amin. Binigay mo ang iyong buhay. Nang sino man sumampalataya sa iyo, ay binigyan mo, Panginoon, ng buhay na walang hanggan. Kaligtasan, Panginoon. At higit pa doon, Panginoon, mayroong kang inihandang lugar na punong-puno, Panginoon, ng kagalakan, Panginoon. Punong-puno ng pagsamba, Panginoon. At ang inihanda mo na ito, Panginoon, sa iyong mga anak, Panginoon, mismong tahanan mo, Panginoon. Hallelujah! Wala nang karamdaman, wala nang kalungkutan. Yung inihanda mong lugar para sa amin, Panginoon, O Diyos. Salamat. Salamat, Panginoon. Sa iyo ang papuri, sa iyo ang pasasalamat, pagsamba. Amen, amen, amen. Amen. Dako po tayo sa isa pang mahalagang gawain natin sa ating Panginoon. Paggunita sa kamatayan ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Ito po'y hindi seremonya lang. Ito'y paggunita, pag-ala-ala sa ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Kapatid, hawakan mo yung tinapay at yung kapitas ng ubas. Sige po. Yan po ay simbolo ng katawan at dugo ng ating Panginoon. Simbolo po yan. At kapag ginagawa natin ang bagay na ito, kinakain natin yan at iniinom, inaalala natin ang Panginoon, ang ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Isa pong patotoo patungkol sa Santa Cena. Meron daw po siyang bukol dito po sa kamay. Dito. Pina-opera niya po yun. Tapos bumabalik lagi. Bumabalik. Ang ginawa daw niya, tuwing magsasanta Cena, sinasabi niya sa Panginoon, Panginoon, sinabi mo dahil sa iyong mga latay ang aking mga karamdamay nagsigaling. Sinabi mo niya. Tuwing magsasanta Cena, tuwing ginugunita ang kamatayan, ang pagkapako ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo, yun yung pinapag-pray niya. Pinapanalangin niya yung bukol niya sa kanyang kamay. Na pina-opera na niya, ngunit bumabalik pa rin. Ngunit isang beses, sabi niya sa akin, Kuya, kapatid ko yun Kuya, pagtaas ko ng kamay, hindi ko na nakita yung bukol ko. Nagulat din siya. Kita nyo ang Diyos, no? Gumagawa, naghihimala. Amen? Alam nyo, sabi ko nga, hindi ito isang seremonya lang, kundi paggunita. At pag ginugunita natin ang kamatayan ng Panginoon, ginugunita natin ang pag-ibig ng Panginoon sa bawat isa sa atin. At kasama sa pag-ibig ng Panginoon sa atin, kagalingan ng ating mga karamdaman. Amen. Ang sabi ng unang Korinto 11:23, ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Hesus, nung gabing siya'y ipagkanulo, ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso ito at sinabi,
Itong aking katawan na inihahandog para sa inyo, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Gayon din naman matapos maghapunan ay hinawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, gawin niyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, ay ipinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa saro ng Panginoon nang hindi nararapat, ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siyasati ng tao ang kanyang sarili bago kumain ng tinapay at uminom sa saro. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi pinahalagahan ang katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili. Mga kapatid, suriin natin ang ating mga sarili. Pwede po ba tayong tumayo? Hawakan natin ang tinapay na simbolo ng katawan ng ating Panginoon. Sige po, kunin niyo po. Tapos suriin natin ngayon sa oras na ito ang ating mga sarili. Meron ba tayong nagawang kasalanan na ito yung magiging dahilan para hindi tayo maging karapat-dapat sa paggunita natin ngayon sa kamatayan ng Panginoon? Meron po ba? Hingi natin ang tawad sa Panginoon. O Diyos, ano mang sala, kasalanan na aming nagawa, hayagman o lihim, Panginoon, na aming nagawa, na ito yung magiging dahilan, Panginoon, upang hindi kami maging karapat-dapat tumanggap sa simbolo, Panginoon, ng iyong katawan at simbolo ng iyong dugo. Inihingi po namin ng kapatawaran, Panginoon. Hugasan mo kami ng iyong banal na dugo, Panginoon, upang kami maging karapat-dapat, Panginoon, tumanggap, Panginoon, sa simbolo ng iyong katawan at ng iyong dugo sa araw na ito. Salamat po sa kapatawaran, Panginoon. Salamat po. Salamat po. Hawakan po natin ang tinapay na simbolo ng katawan ng ating Panginoon. Ito ay simbolo ng katawan ng Panginoon. Ito ay simbolo ng katawang pinako, hinampas, binayubay, niluran, binugbog, nagkasugat-sugat, hindi halos nakilala, walang kagandahang nakita sa Kanya. Kapatid, yan ay simbolo ng katawan ng Panginoon na binaboy alang-alang sa ating mga kasalanan. Damahin mo, kapatid, ang pag-ibig ng Diyos sa oras na ito. Laan niya ang kanyang katawan sa iyo. Binigay niya ang kanyang buhay para sa iyo. Panginoon, sa araw na ito, inaalala namin, Panginoon, ang ginawa mo sa krus ng Kalbaryo, ang katawan mong nagkaluray-luray, Panginoon. Dinuran, binugbog, Panginoon, na dapat kami, Panginoon, dapat kami ang dinuran. Kami ang binugbog. Kami ang pinakop, pinatay, Panginoon. Pero dahil sa laki ng pag-ibig mo, Panginoon, o Diyos, Ikaw, inako mo, Panginoon, ang kamatayan na dapat sa amin, Panginoon. Ama, pinupuri ka namin. Nagpapasalamat kami sa iyo. Inibig mo kami ng lubos. Panginoong Hesus, salamat na matay ka sa krus ng Kalbaryo. Tinubos mo ang aming mga kasalanan. Sa iyo ang papuri, Panginoon. Sa iyo ang pasasalamat. Amen. Amen. Sabay-sabay po natin kanin ang simbolo ng katawan ng Panginoon. Hawakan po natin ang simbolo ng dugo ng Panginoon. Hallelujah. Dahil sa dugo ng Panginoon,
nahugasan ang ating mga pagkaasala. Salamat, Panginoon, sa dugo mong inihandog, Panginoon. Sa dugong umagos sa iyong katawan, Panginoon, para kami hugasan, magkaroon ng katubusan, Panginoon, ang aming mga kasalanan. Salamat, hindi na dugo ng mga tupa, Panginoon, kundi dugo mo mismo, Panginoon, ang handog, O Diyos, para sa kalinisan namin, Panginoon, permanenteng kalinisan ng bawat tatanggap sa iyo, Panginoon. Ngayong araw na ito, Panginoon, ginugunita namin, Panginoon, ang pagtulo, Panginoon, ng dalisay mong dugo, Panginoon, sa iyong katawan para sa kalinisan ng aming mga kasalanan, Panginoon. Salamat po, Panginoon, O Diyos, sa dugong umagos, Panginoon, sa katawan mo. Ngayon, O Diyos, iinumin namin, Panginoon, ang simbolo ng iyong dugo. Inaalala namin, Panginoon, ang ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. Salamat po, Panginoon, sa dugo mo, Panginoon. Sa iyo ang papuri, sa iyo ang pasasalamat, sa pangalan mo, Jesus, na aming Panginoon. Amen. Sabay-sabay po natin inumin ang simbolo ng dugo ng Panginoon. Amen. Praise God. Lord God, forgiving Jesus, Lord God, as our Savior, Panginoon, nahugasan na aming mga kasalanan, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, wag matapos sa amin, Panginoon, yung salvation. Lord, i-share din namin to sa iba, Panginoon. Lord, yung pag-ibig mo, Panginoon, na ipakita namin, hindi lang tuwing Pasko, Panginoon, hindi tuwing buwan lang ng Disyembre, kundi every time of the year, Panginoon, any time of the year, Panginoon, let us show kindness and love, Panginoon. At patuloy namin, Panginoon, maabot, Panginoon, yung mga unreached pang people, Panginoon. Malaman nila na may Diyos na buhay na nagliligtas. Salamat sa iyo, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, na lumakad ng matuwid, Panginoon, bilang mga Kristiyano, Panginoon. Ang isipin lang, Panginoon, yung gabay mo, yung pag-ibig mo sa amin, Panginoon, sa tuwing na-challenge kami, Panginoon, ng aming patience, Panginoon. Sa mga taong nakakasalamuhan namin, Panginoon. Isipin namin, Panginoon, mahal mo din sila, katulad ng pagmamahal mo sa amin, Lord God. Salamat sa iyo, Panginoon. Patuloy ka, Lord God, magpala din, Panginoon, sa aming pag-iwahiwalay, sa aming pag-uwi, Lord God. Patuloy mo kaming ibalik dito, Panginoon, sa bahay-sambahan ng malakas, Panginoon, at handang sumamba sa iyo, Lord God. Salamat sa iyo. We bring you back all the glory and honor. In Christ's precious name we do pray. Amen. 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 Taas po natin ating mga kamay. Sa inyo na nag-iintay ng may pananabik sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus, tanggapin niyo ang biyaya, pag-ibig, habag ng Diyos sa masalangit, pagliligtas at pagpapagaling ng Diyos Anak, pakikipisan at kaaliwan, kapuspusan ng Diyos Espiritu Santo, ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. God bless you po, mga kapatid.